Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:01 sa aga. Nagapangunang nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sang mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Martes, Mayo 26 na kita tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita kada aga. Junel Waklay, kagkaron sa aton mga pangulong dinalan. Bag-ong Regional Director sa Police Regional Office 6 pagatutukan ang mga programa sa pagtapna sang krimen sa iyang pagpungko. Bagong Regional Vice President sa PhilHealth 6 nag-courtesy visit kay Iloilo Governor Defensor. Department of Trade and Industry sa Aklan magahiwat sang 3 ka adlaw nga diskwento caravan. Track athlete gikan sa probinsya sang Aklan, unang gold medalist sang WIVRA sa 2026 Palarong Pambansa. Anti-smoking kag anti-vaping advocates ginpangunahan ang giniwat nga takbo langs Run for a Cause bago diduso ang healthy lifestyle. Kag DAR naghiwat sang legal education activity sa banwa sang Aninie Antique. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:03 sa aga. Kagkaron sa detalye sang aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Nagatutukan ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang mga programa agod matapna ang krimen sa Western Visayas. Ano kay Brigadier General Tuanyo, primary responsibilities ng kapulisan ang pagtapna sang krimen sa komunidad. Sa oras naman nga hindi mapunggan sang kapulisan ang krimen, nagakadapat lang suno sa opisyal nga masulbar ini gilayon. Sa pagduso sini nga programa, matigayon lang ini suno sa opisyal kun ang kapulisan professional kag disiplinado sa ila katungdanan bilang mga pulis. Si Brigadier General Randolph Tuanyo ang bag-o nga direktor sa PRO 6 nga nagtalos naman kay outgoing Police Brigadier General Josefino Ligan nga gin-assign bilang Deputy Director for Operations sa Camp Crame. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Bagong Regional Vice President sang PhilHealth Region 6 nag-courtesy visit kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Detalye sang balita ni Marian Grace Ereñeta. Naghiwas ang courtesy visit si PhilHealth 6 Regional Vice President Marjorie Cabeto kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa tinutuyong nga mapabaskog pa ang kolaborasyon sa ahensya kag lokal nga panguluhan sa pag-abot sa healthcare. Lakip sa ginistoryahan sa courtesy visit ang accreditation sa province-owned hospital sa idalon sang Yaman ng Kalusugan Program o kunyakap kag guaranteed and accessible medications for outpatient treatment o kon gamot, lakip man ang expansion sang member registration sang mga Ilonggo kag ang pagsiguro sa mas madasig nga claim processing sa sulod sang 5 ka adlaw nga turnaround time. Yara man sa courtesy visit sa Provincial Administrator Dr. Raul Banyas, Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quinion, kag personnel sang PhilHealth Region 6. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas,
Radyo Pilipinas News. PCIC nag-release ang cheque sa mga benepisyaryo kag kwalipikado nga mga mangunguma. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita nagapanumbalik si Marian Grace Ereñeta. Nag-release ng indemnity checks ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC 6 sa mga mangunguma gikan sa Oton kag Iloilo City kadungan sa ginhiwat nga Ease of Doing Business Fair sang Mayo 25 sa SM Iloilo Terminal Market. Sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo Karhan ng ADEHA, insurance underwriters ng PCIC 6, target nga makarelease ang cheque sa 19 ka benepisyaryo sa Mayo 25 kag 17 naman sa Mayo 26. Pahayag pa ni ADEHA nga kalabanan sa mga mangunguma na damage ang palayan sang tinalikdan nga cropping. Magluwas sa pag-disburse ang cheque, nag-cater man ang PCIC 6 sa mga inquiries ng mga mangunguma. Isa ang PCIC sa masobra 20 ka ahensya sang gobyerno nga nagtanyag sa mga serbisyo sa duha ka adlaw nga EODB Fair nga magalawig tubtob Mayo 26. Ma'am, bali si PCIC, naghahatag kita insurance sa mga farmers and fisher folks naton. So, ang aton nga mga insurance na ginahatag is para sa palay, sa mais, mga high value crops naton, mga kasapatan nila, may mga fisheries man kita nga gina-insure, mga non-crop agricultural assets, kaga mga kaugalingon mismo nato ro kung ginatawag nato nga credit and lifetime insurance. So ang mga nagahadto diri kagina, mga farmers ato naton nga mga nagkala damage ang ilang mga pananom, so nagtilim sila man sa ilang ang mga cheque sa ilang ang mga palayan nga nagkala damage sa last nga cropping. Nabatian ang kabayang pahayag ni ADEHA. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Department of Trade and Industry magahiwat sang diskwento caravan sa probinsya sang Aklan. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni JP Herbas. Magahiwat ang Department of Trade and Industry kung DTI Aklan kaupod ang pulo ka balaligyaan sang 3 kadlaw nga balik eskwela diskwento caravan. Ang aktibidad hiwaton halin Mayo 29 tubtob Mayo 31 sa pila ka balaligyaan sa Kalibo Aklan. Lakip sa mga nagpabutyag nga magpasakop sa aktibidad ang A to Z Bookstore and Dry Goods, Foods Shopping Mall, Foods Merchandise di Kalibo, Gaisano Grand Mall, Gaisano Capital, Handyman Kalibo, Lynn's Dry Goods Store, Marianing Superstore, Robinson Supermarket, kag Unitap General Merchandise Incorporated. Tanyag sa Mayni ang mga mas gin pabarato nga presyo sang back-to-school essentials kaangay sang notebooks, pens, kag bags nga kinahanglanon para sa nagilapit nga pagbalik eskwela. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa ibang mga balita, nakuha sang student athlete gikan sa Aklan na labing unang gold sang Western Visayas Regional Athletic Association o kon WIVRA o kon ang The Champs na nagapadayon nga 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Ang trackster nga si John Del Rosario nakakuha sang gold medal sa secondary boys 400-meter dash sa giniwat nga kompetisyon sa Dato Lipos Makapandong Sports Complex. Si Del Rosario, estudyante gikan sa Numancia Integrated School sa probinsya sang Aklan. Radyo Pilipinas News. Nakakuha man sa silver medal ang pasinhon sa javelin throw sa nagapadayon nga 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Nakuha ni Narish Alarilia Rivera Alimudian sang Himumumua Agahon National High School sa Pasig City ang silver medal sa javelin throw. Sa labing una nga pagpasakop sa national sporting event, nagatag sang makahalawat-hawat nga pasundayag nga may best throw nga 59.46 meters si Alimudian. Nagpabutyag naman si Mayor Stephen Palmares nga personal nga nagtambong sa 2026 palarong pambansa sa rangin kadalagan ni Alimudian. Sa bahay naman sang iban pa nga mga hinampang, nakakuha man sa 3 ka gold medal sa nagapadayon nga palarong pambansa ang 3 ka atleta gikan sa Negros Occidental. Nakuha ni Marjen Iwayan gikan sa Sagay City ang unang bulawan nga medalya para sa NIR, the Visayan Vipers, matapos magpangibabaw sa elementary girls javelin throw. Sa secondary girls naman, nakakuha sang gold medal ang pambato sang NIR na si Christine
Rose Toquero sang Escalante City. Samtang ikatatlong bulawan nga medalya para sa NIR ang ginhatag naman kay Ashley Nicole Silvor sang La Castillana nga nagpangibabaw sa Elementary Girls 400-meter run athletics. Sandig sa labing ulihi nga partial and official medal tally sang 2026 palarong pambansa. Nagpanguna ang NIR sa tanan nga rehiyon sa pungsod samtang nagapang-anom naman ang Western Visayas. Sabay naman sang iban pa nga mga hinampang nakaangkon man sang silver medal ang anti-Kenya student athlete nga si Jeza May Eulogio sang Western Visayas Athletic Association sa finals ng Elementary Athletics 2026 palarong pambansa nga giniwat sa Agusan del Sur. Suksok ang number 964 ang Webra A o kunang Webra A sprinter nagpakita sang kusog kag determinasyon kontra sa iyang mga kasumpong gikan sa nanaway-tuway nga rehiyon sa Pilipinas. Ang coach ni Eulogio amo si Benedicto Prasas. Kag supervising coach naman sini amo si Ayan Apukay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gindeklara nga kampiyon ng Hubon Palayag sang Buena Vista Guimaras sa Manggahan Festival Cultural Competition 2026. Ang kampiyon nga Hubon nagdaog sang 1.5 million pesos nga premyo. First runner-up naman ang Hubon Bulantihan sang Hordan nga nakabaton sang 1 million pesos nga premyo. Samtang second runner-up ang Hubon Balsahan sang Sibunag nga nagdaog sang 500,000 pesos. Nakabaton sang consolation prizes amo ang Banwa sang San Lorenzo kag Sibunag. Ginanunsyo naman sa provincial government nga magabaton ang tanan nga Banwa sang tig 20 milyones pesos nga valor sang proyekto bilang padya sa ila ginpakita nga performance subong ang Manggahan Festival Cultural Competition 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, lauman ang mas madasig kag epesyente nga healthcare services sa probinsya sang Iloilo sa tapos nga malabot ang 7 ka dugang nga pasilidad gikan sa 7 ka banwa sang ang functional electronic medical record status. Ang mga pasilidad nga nakapasar sa functional EMR assessment and compliance evaluation validation ang mga rural health units gikan sa Maasin, Dueñas, Dumangas, kay mga primary care facilities sa Cabatuan, Bertac Nuevo, Miagao, kag San Joaquin. Bangod sini naglabot na sa 18 ang EMR-equipped health facilities sa probinsya, kaupod sa banwa sang Balasan, Batad, Carles, Dingle, Gimbal, Mina, Uton, Pasig City, Pavia, Putotan, kag San Enrique. Katuyuan sang digital transformation nga himuon nga mas madasig ang patient-centered ang healthcare delivery, ilabi na sa mga pumuluyo nga nagapakonsulta, naga-follow up kag iban pa nga medical services sa mga pasilidad nga ginumala sang gobyerno. Ang functional EMR assessment and compliance evaluation ginpangunahan sang Health Information System Unit sang Iloilo Provincial Health Office, kaupod ang Department of Health Western Visayas Center for Health and Development. Nagpasalamat naman ang PHO sa mga LGU healthcare workers kag partner agencies sa kolaborasyon agud mapasangkad ang digital health services sa Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Agud mapasangkad pa ang public awareness angot sa malain nga epekto sang pagpanigarilyo kag pag-usar sang e-cigarette o kon vape sa ikayong lawas. Nagpatigayon sang fund-run activity ang Association of Respiratory and Cardiopulmonary Practitioner Western Visayas Chapter. Kabuilog ang Iloilo City Anti-Smoking Task Force kag Philippine Dental Association Iloilo Chapter paagi sa giniwat nga Takbo Langs 2.0. Tema sa aktibidad karon nga tuig mo ang Smiles o strong movement and initiatives leading to end smoking nga ginapasakupan sang ginatos ka mga runners. Pagi sa kampanya, maingganyo ang pamuluyo nga matipigan ng ikayong lawas pagi sa aktibo nga pagpasakop sa physical activity kag paglikaw sa bisyo sang pagpanigarilyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Transaksyon sa Comelec Iloilo City himuon na sa ila bag-o nga opisina. Radyo Pilipinas. Radyo Sa detalye sang balita. Sugod Mayo 25, nagsaylo na sa ila bagong opisina ang Commission on Election Iloilo City nga nahamtang sa ground floor Integrated Comelec Field Office
Iloilo City Government Complex sa Barangay Taal, Molo. Ginabisuan sang COMELEC ang tanan ng mga may transaksyon sa pagpadulong sa bagong talatapan sugod sang Lunes kag hindi na sa daan nila nga opisina nga nahamtang naman sa Mabini Street, Barangay Osmeña City proper. Matandaan nga gininagurahan ang bagong nga COMELEC Integrated Complex sa nadigad nga Pebrero 20 sa di nahamtang ang talatapan sang COMELEC Iloilo City Regional Office kag COMELEC Provincial Office. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pang balita, ginlunsar sang Iloilo Provincial Government ang Digital Project Monitoring System nga nagatuyo himuon sistematiko kag madasig ang pagbantay sa mga proyekto kag programa sang probinsya. Ang sistema ginpunduhan pinagi sa 2.7 million pesos Seal of Good Local Governance Incentive sa Department of Interior and Local Government. Suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., luyag pa niya nga mapalapad ang ikasarang kag platform, labaw pa sa pag-track sang status sa mga programa kag aktibidad sa probinsya. Halimbawa, sa provincial government, gilayon may mabaton nga mensahe ang LGU kung naulihi sa target nga schedule kag pagpakayo sang dalan o kung wala sa may natapos nga pasilidad sa Iloilo. Pananglit matigayon ang dugang nga real-time notification. Nagapati ang Kapitolyo nga mapabaskog man sini ang accountability kag decision making sang lokal nga panguluhan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naghiwat sang Program Beneficiaries Development Lawyering Activity ang Department of Agrarian Reform sa Barangay Nasuli, Anini Antique. Aktibidad gintambungan sang mga farmer beneficiaries kagkatapos sang Nasuli, Iba Kasay, San Francisco Multipurpose Cooperative nga ginabuligan sang ahensya. Katuyuan sining pasangkad ang ihibalo sa mga manguma tuhoy sa mga kinamatarong sa agraryo, responsibilidad pati na sa mga layi kag pagsulundan nga mahimo makaapekto sa ila organisasyon kag palangabuhian. Lakip sa mga ginpatpat ang mga practical legal knowledge sa organizational responsibilities, conflict resolution mechanisms, kag iban pa nga mga concern nga masami ginatubang sa mga farmer organization. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. San Carlos City may bago na nga slaughterhouse facility. Radyo Pilipinas. Radyo Sa balita ni Pilipinas JP Report. Erbas. Nagurahan sining karon lang ang bago nga abattoir kung slaughterhouse sa San Carlos City, Negros Occidental. Katuyuan sa proyekto nga masiguro nga safe, hygienic kag regulated ang pagproseso sang karne para sa pagkonsumo sang publiko. Ang proyekto natuman si dalom sa Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project kag natigayon sa bulig sang World Bank, National Government kag Provincial Government of Negros Occidental. Ang Negros Occidental isa sa may pinakamadamo nga slaughterhouse nga probinsya, bangod isa man ini sa may pinakadako nga backyard hog racing kag nagasuporta sa multi-billion peso hog industry sang pungsod. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Service vehicles ang Iloilo City Government nga nasiplatan nga nakapark sa isa ka mall sa syudad, iga pa usisa ni Mayor Raisa Treñas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Sa Report. detalye sang balita ni Emerose Santiagudo. Ginmando ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga usisaon ang opisina nga nagapanag-iya sang government service vehicle nga nasiplatan nga nakapark sa isa ka mall sang Domingo. Sunod sa alkalde ginaseryoso niya ang report. Gani ginmandoan niya na ang nagakaigong opisina nga mag-usisa kung bala may ara sang official nga transaksyon sa nasambit nga lugar kag oras. Nanindugan ng alkalde nga ang paggamit sang government service vehicles limitado lamang sa official functions kag kinahanglan magsunod sa existing government rules and regulations. Dugang niya nga kung mapamatud-an nga may paglapas o kung unauthorized use ng government vehicle, posible nga magapangatubang sang administrative sanctions ang opisyal sa likod sini. Nagpanawagan man ang alkalde sang transparency, insakto nga paggamit sa mga pasilidad sa gobyerno kag pagsunod sa mga nagkaigo nga government policies. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Digital Project Monitoring System ginlunsar Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas sa balita ni Report. Hope Torrichante.
ginlunsar na sang Iloilo Provincial Government ang Digital Project Monitoring System nga nagatuyo himuon sistematiko kag madasig ang pagbantay sa mga proyekto kag programa sang probinsya. Ang sistema ginpondohan pinaagi sa 2.75 million pesos nga Seal of Good Local Governance Incentives ang Department of Interior and Local Government. Suno kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., luyag pa niya nga mapalapad ang ikasarang sang platform labaw pa sa pag-track sang status sa mga programa kag aktibidad sang probinsya pinaagi sa pagdugang sang real-time notification nga gilayon magpadala sang alerto sa Kapitolyo pananglit nga may ara sang delay sa mga proyekto sang gobyerno. Halimbawa, sang provincial government, gilayon may mabato nga mensahe ang LGU kung maulihi sa target nga schedule ang pagpakay o sang dalan o kung wala sang may natapos nga pasilidad sa Iloilo. Pananglit matigayon ng dugang nga real-time notification nagapati ang Kapitolyo nga mapabaskog man sini ang accountability kag decision making sang lokal nga panguluhan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Education Summit natalana nga hiwaton sa probinsya sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Nagtipon sa Carles Municipal Gymnasium ang mga manunodlo, local officials kag stakeholders para sa madinalagon nga paghiwat sang Municipal Education Summit 2026 nga nakasentro sa tema Partnership in Education, the Heart of Community Development. Gin-highlight sa summit ang importansya sang kolaborasyon sang gobyerno, buluthuan kag komunidad agud mapanami ang kalidad sang edukasyon kag learning outcomes sa Banwa sang Carles. Nakabato naman sang mabasko nga suporta ang aktibidad gikan sa Iloilo Provincial Government, partikular kay Governor Arthur Defensor Jr. kag Provincial Administrator Raul Banyas nga naghatag sang ila full endorsement sa tanan nga programa sa edukasyon nga ginaduso sang local government unit. Sa summit ginpresenta ni Mayor Arnold Betita II ang municipal education status sa diin ginpasundayag ang Best Basa Program, Timbuo Carles Learning and Research Center kag iban pa nga literacy intervention nga ginpondohan kag gindumalas ang Banwa. Ginklaro ni Betita nga ang edukasyon nagapabilin nga prioridad sang iya administrasyon agud masiguro nga kada bata sa mainland Carles ukon sa mga isla may access sa kalidad nga pagtuon. May ginhiwat man nga workshop kag session sa summit sa pagpanguna ni Mr. Edwin Nacionales, Program Director sang Sinergia Foundation. Gingiyahan ni Nacionales ang mga partisipante sa strategic planning kag capacity building activities. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pila ka mga pamatanon ginhanas sa Banwa sang Uton kontra sa pagkalumos. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita ni Hope Turichante. Ginpaidalom sa 5 kaadlaw nga drowning prevention ng mga kabataan edad 5 tubtub 18 anyo sa Banwa sang Uton. Katuyuan sini nga mahanas ang kapasidad sa mga partisipante sa water safety sa diin gintudloan sila sang teknik kung anong obrahon kung ara sa tubig, kagagod malikawan ang pagkamatay o kung mga peligro sa mga pumuluyo, ilabi pa nga ginapalibutan sang baybayon kag kasubaan ng probinsya. Ang paghanas ginpangunahan sang Iloilo Provincial Health Office sa idalom sang Violence and Injury Prevention Program. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:25 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lagi nyo nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Martes, Mayo 26, tuig 2026. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow, kag like lang sa aton Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo. Salamat sa aton sini nga mga FB live viewers nga gaupod sa aton sini nga pagpangalagad subong aga, Sir Arlo Velasco. Good morning, gid sa aton sini nga mga nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad subong aga. Kita karon sa programa Iloilo Morning. Ako nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita, Janelle Baclay. Ayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman